Hindi na muli pang magpapabuli, ganyan ang gustong iparating ng Pilipinas sa patuloy na tensyon sa West Philippine Sea. At kamakailan nga sa galit at determinasyon. Pilipinas, walang pag-aalinlangan na nagpadala ito ng warship sa Sabina Shoal habang hindi natuloy ang plano ng China na magtayo ng artificial island. Ating alamin ang buong detalye sa ating video ngayong araw. Tama na at sobra na. Ganyan ang naging pahayag ng Pilipinas sa patuloy na pagnanakaw ng China sa mga isla na sakop ng ating karagatan. Ang tila pagbabaliwala ng China sa pagkapanalo ng Pilipinas sa UNCLOS at ang patuloy nitong reclamation ang nagpagising sa ating mga tropa na ipaglaban ang ating soberanya. Kaya naman, hindi na nagdalawang isip pa ang PCG o Philippine Coast Guard at nagpadala kaagad ito ng barkong pandigma sa karagatan ng Sabina Shoal. Ipinaglaban at kinondena ng Pilipinas ang tila ba ilegal na pag-uugali ng Chinese Navy na nagsagawa pa ng ilang mga unilateral military drills doon. Sinabi ni Commodore Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Navy para sa West Philippine Sea, na naglunsad ang People's Liberation Army Navy, PLAN, ng hovercraft at eroplano at isinagawa ang mga maneuvers sa dagat. Ito ay nangyari sa pagitan ng Linggo at Lunes. Kahina-hinala raw ang aksyon na iyon ng China dahil ang Sabina Shoal ay sakop ng ating teritoryo. Sa palagay ni Trinidad, balak ng China na magtayo ng mga pasilidad sa nasabing shoal o hindi kaya ang kinin na rin ito. Gagawa raw sila ng mga hakbang at plano upang hindi ito mangyari. Ito ang kanyang naging pahayag sa isang formal na press briefing sa Camp Aguinaldo. Dagdag pa niya na ang ginagawa ng China na aktibidad sa sakop ng EEZ o Exclusive Economic Zone ay isang pambabastos sa naging hatol noon ng arbitration. Matatagpuan lamang ang Escoda Shoal 75 nautical miles mula sa baybayin ng Palawan. At kung ilalarawan nga ito, ay talagang napakalapit na sa Pilipinas. Ang Sabina Shoal ay ginagamit bilang mga government vessels para sa pagpapadala ng mga supply para sa BRP Sierra Madre na nakalubog naman malapit sa Ayungin Shoal o Second Thomas Shoal. At higit sa lahat, sinasabi rin ng ating PCG na gumagawa na ng reclamation activities ang China sa nasabing isla. Pero pinabulaanan ito ng China at sinabi na ang Pilipinas ang gumagawa ng mga reclamation sa lugar. Kung papansinin nga, tila itinatag na ng Beijing ang kanilang soberanya sa halos buong South China Sea, kabilang ang West Philippine Sea. At sa aking palagay, balak na talaga sakupin ng China ang bawat isla na sakop ng Pilipinas sa hinaharap. Hindi na ako magtataka kung sa hinaharap sabihin din nila na ang Pilipinas ay pagmamay-ari nila. Ganyan kasakim ang China pagdating sa pagnanakaw ng mga sakop na teritoryo. Subalit, kahit ang mga lokal at internasyonal na eksperto ay sinasabing Pilipinas ang may karapatan sa Sabina Shoal at wala raw karapatan ang China na harangin ang mga barko na papasok dito dahil sa Pilipinas naman talaga ang teritoryong iyon. Ito ang dahilan kung bakit nakadeploy ang BRB Teresa Magbanua, isang barkong pandigma ng Pilipinas sa Sabina Shoal. Naroroon ang barko upang magmasid sa mga aksyon ng Chinese Coast Guard at Navy na mamamataan din sa hindi kalayuan na bahagi ng isla. Ayon pa sa Philippine Coast Guard, ang sitwasyon sa Sabina Shoal ay may pagkakaparehas talaga sa naging sitwasyon sa nangyari kamakailan lang sa Sandy Cay ng Pag-asa Island, na kilala rin bilang Thitu Island, kung saan ang mga coral reef ay malubha ang pinsala at ang labis na kalat ng mga debris sa buong lugar. Ganitong-ganito ang ginawa ng China sa nasabing isla, kaya nakadagdag ito ng pagkabahal sa ating Navy na baka ganito rin ang gawin sa Sabina Shoal kung hindi kaagad ito aaksyonan. Itinanggi naman ni Chinese Foreign Ministry spokesman Wang Wenbin ang mga binabatong bintang sa kanila sa pinagtatalunang teritoryo. Ayon pa sa kalihim, gumagawa lamang ng kwento ang Pilipinas upang umingay ang usapin sa buong mundo. Tila naghahanap daw ng kakampi ang Pilipinas at sa China na lang lagi sinisisi ang lahat. Sa isang pagayagan naman, sinabi ni Trinidad na ang mariing ginagawa lamang ng China ang mga pag-atake sa West Philippine Sea, kabilang ang paggamit ng kanilang mga barko ng water cannons upang sirain ang mga aktibidad ng Philippine Coast Guard.
upang magawa nito ang gusto sa nasabing Sabina Shoal. At kung tutuusin, isang malaking sampal para sa PCG ang ginawa ng China sa pambobomba nito ng water cannon dahil sakop pa ito ng ating EEZ. Tila ba walang takot ang China at hindi na iniisip ang kahihinatnan ng kanilang mga aksyon. Dagdag pa ni Trinidad, mas lalo lamang sinisilaban ng China ang apoy ng kaguluhan sa rehiyon. Naghahanda raw sila sa mga posibleng mangyari at kapag nalagay na nga raw sila sa tiyak na kapahamakan tulad ng pagpapautok ng baril, ay wala silang magagawa kundi ang gumanti at lumaban. Pinuri naman ng isang political analyst, Sherwin Ona, isang associate professor ng political science sa De La Salle University sa Maynila, ang pagpapadala ng warship ng PCG sa Sabina Shoal. Pagpapakita raw ito na kahit maliit ang isla sa Sabina Shoal, ay hindi ito hahayaan ng Pilipinas na makuha pa ng China. At kahit palimitado lamang ang kakayahan ng ating Navy, ay ginagawa pa rin nito ang makakaya upang maprotektahan ang ating nasasakupan. Nagpahayag naman ni Jose Antonio Custodio ng kanyang saloobin sa nangyayaring tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa West Philippine Sea. Ayon sa kanya, dapat daw igalang ng China ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing sakop. Wala daw itong pahintulot na pumasok ng walang abiso at gumawa ng mga reclamation o maging mga military exercise sa nasabing rehiyon. Binigyan diin niya rin ang pag-deploy ng BRB Teresa Magbanwa bilang pangunahing sandata kung sakali nga na magkaroon ng kaguluhan sa lugar. Si Custodio ay isang defense analyst at fellow sa Consortium of Indo-Pacific Researchers. Dagdag pa niya na ang pagsasama ng Navy sa mga patrol sa West Philippine Sea ay pagbibigay karagdagang lakas sa ating puwersa sa karagatan na ating sakop. Nakaraang buwan sa isang joint statement na inilabas, sinabi ng US at Pilipinas na nagsagawa sila ng mga pagtitipon at itinuon ang kanilang unang bilateral space dialogue na ginanap sa Washington noong Mayo 2024, kung saan pinag-usapan nila ang kahalagahan ng pagkakaroon ng satellite monitoring upang maging bentahe sa pagmamasid sa mga karagatang sakop at mga teritoryo na inuukupan ng China. Diniskus din sa pagtitipon kung ano ang mga posibleng hakbang ng Amerika at kung paano ito tutugon kung sakali nga na magsagawa ng hindi kaaya-aya na aktibidad ang China sa mga isla na sakop pa rin ng Pilipinas. Ang bagong plataporma na ito ay kanilang isinagawa at binuo para palakasin ang kooperasyon at mapaunlad ang bilateral exchanges sa mga usaping sibil sa space, kabilang ang paggamit ng space para sa maritime domain awareness at space situational awareness. Sa totoo lang, mahalaga ito dahil malaki ang maitutulong nito lalo sa Pilipinas na binubuo ng mga pulu-pulong isla. Sa tulong ng space dialogue na ito, magiging madali para sa Pilipinas ang gumawa ng mga pagtugon o ganti kung sakay nga na mamataan nila ang mga barko ng China sa paligid. Ang programa ng Bilateral Space Dialogue ay magiging kapaki-pakinabang sa pagmomonitor at pagdokumento ng mga sasakyang pandagat sa teritoryo at eksklusibong economic zone ng Pilipinas. At pwede itong magamit sa hinaharap at mapalakas ang ating depensa, hindi lang sa airspace kundi maging sa karagatan. Nang tanungin tungkol sa pinakabagong kasunduan na ginawa sa pagitan ng Washington at Manila, sinabi ni Ona na ang Pilipinas ay hindi papadaig sa anumang agresibong aksyon ng China. Gumagawa na raw ng aksyon ang Pilipinas at hindi na ito papayag na mabuli pa muli ng China. Nagpahayag rin ng pagsuporta si Ona sa mga aksyon ng ating Navy at Coast Guard sa mahusay nitong pagbabantay sa Sabina Shoal. Binigyan diin niya rin ang mga pagsisikap ng sandatahang lakas na ipagtanggol ang environment at natural resources sa mga isla na kagaya ng Sabina Shoal, Ayungin Shoal at Sandy Cay. Umaasa siya na ang mga teknolohiya na ginagamit ay magiging unang hakbang para sa maayos na sistema sa gray tactics at sa telecommunication access at cybersecurity. Sa huli, ang nauna na pagsasagawa ng China sa kanilang balak na gawing artificial island sa Sabina Shoal, isang malaking tagumpay para sa Pilipinas
at sa karagatan ng West Philippine Sea. Ito ay nagpapakita ng hindi pag-aalinlangan ng Pilipinas na ipaglaban ang kanilang soberanya at karapatan sa teritoryo laban sa panghihimasok ng ibang bansa. Ang pagiging alerto at ang ugnayan sa mga kaalyado tulad ng US ay nagbibigay ng lakas at suporta sa pagtutol sa mga di makapilipinong gawain sa rehiyon. Mahalaga ang patuloy na pagbabantay at pagtutol sa anumang banta sa soberanya ng Pilipinas upang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan sa West Philippine Sea. Mananatili naman na nakaabang ang mga tropa sa nasabing sakop upang magmasid at pigilan ang mga aktibidad na ginagawa ng China. Marahil ito na ang simula ng ating paggising at pagbuhay sa ating makabayan na damdamin.